Tao po, Mang Pido. Tulungan niyo naman po ang asawa ko. Ginagambala ho kasi siya ng aswang. Bakit? Nasaan ba ang asawa mo? Saka, natitiyak mo bang aswang talaga ang gumagambala sa kanya? Nandun po ang asawa ko na iwan sa bahay. Isang linggo na ho kasi siyang may sakit at nakaratay sa papag na higaan namin. At natitiyak ko hong aswang talaga ang gumagambala sa kanya. Dahil nakita mismo ng anak ko sa silong na bahay namin. Maawa na ho kayo. Sana po ay tulungan niyo kami. Sa sinabing iyon ni Margarita, ay agad namang nagigting ang panganang matandang albularyong si Pido. Alam kasi niyang maraming gumagalang aswang sa kanilang lugar at naglipa na sila tuwing sasapit ang gabi. Makailang beses na rin kasi siyang nakaengkwentro ng mga ganoong nilalang, kaya alam niyang totoo ang mga sinabi ni Margarita. Sige Margarita, mamayang gabi ay pupunta ako sa bahay ninyo at titingnan ko kung ano ang aking magagawa para matigil na ang panggagambala sa inyo ng sinasabi mong aswang. Sige na, at ako'y marami pang gagawin. Mag-iingat ka sa iyong pag-uwi. Maraming salamat po, Mang Pido. Talagang may malasakit kayo sa mga taong nangangailangan ng tulong nyo. Hindi talaga ako nagkamaling lumapit sa inyo. Sige ho, at ako'y uuwi na. Hihintay na lang po namin kayo sa bahay mamayang gabi. Kilala si Pido sa kanilang lugar dahil sa isa siyang dalubhasang albularyo. Madalas ring dinadayo ang kanyang munting kubo ng iilang may karamdaman at tuwing nalalapatan naman niya ng lunas sa tulong ng mga halamang gamot na sinasabayan pa ng orasyon ay gumagaling sila. Usap-usapan din sa kanilang lugar ang kanyang pangalan dahil minsan na rin siyang nakaengkwentro ng mga aswang na namiminsala sa kanilang komunidad at napaslang niya ang ilan sa mga ito. Lumaki kasi siya sa piling ng kanyang mga magulang na pawang albularyo din at manggagamot sa kanilang lugar. Kaya namanan niya ang taglay nilang kakayahan sa panggagamot. Siya rin ang takbuhan kapag ang pasyente ay biktima ng kulam, barang, na matanda, nayanggaw o naengkanto. Likas din sa kanya ang pagkamaawain, matulungin, at may pusong busilak sa kanyang nasasakupan. Kaya mataas ang respeto ng mga tao sa kanya sa kanilang lugar. Oh, Mang Pido. Saan ho kayo pupunta? Abay, ang init na ho ng sikat ng araw ah. Diyan lang sa gubat, Rigar. Kailangan kong manguha ng mga baging na manunggal na siyang gagamitin kong pangtaboy sa aswang. Po, aswang ka mo? Huwag niyo pong sabihin na may gumagambala na namang aswang sa ating baryo. Tama ang hinala mo, Rigar. Kaya ikaw, dapat bantayan mo yung asawa mo Lalo't buntis yun. Baka kasi sa lakahin ng aswang. Alam mo naman ang mga nilalang na yon, mabango sa kanilang pangamoy, ang sanggol sa sinapupunan ng mga buntis. Ganun ho ba? Sige ho, Mang Pido. Kailangan ko na rin umuwi. Babalaan ko na rin ang asawa ko at pansamantalang pasasamahan kila nanay habang ako naman ay nagtatrabaho sa bukid. Salamat ho sa paalala, Mang Pido. Pagkatapos nilang mag-usap, ay agad namang nagpatuloy sa paglalakad papuntang gubat si Mang Pido. Kailangan kasi niyang makakuha ng ilang dipang baging ng manunggal dahil yon ang ginagawa niyang latigo laban sa mga aswang. Kilala ang manunggal sa sobrang pait ng katas nito at kalimitang kinatatakutan ng mga aswang. Ultimo katas nito ay nagiiwan ng pagkalapno sa sino mang aswang na mababahiran nito. Ang katas rin ng manunggal ay siyang ginagamit niya para pagalingin ang mga taong biktima ng yanggaw o di kaya ay nakagat ng aswang.
Binilisan na ng matanda ang paglalakad. Kahit na medyo may katandaan na, ay hindi pa rin makikitaan ang panghihina. Malakas pa rin ang pangangatawan at bihira ring magkasakit. Kung magkakasakit man, ay agad naman niya iyong napapagaling gamit ang mga halamang gamot. Pagkarating sa gubat, agad siyang nanguha ng mga baging ng manunggal. Marami kasing nakapulupot sa mga punong kahoy na malalaki doon sa bukid. Pagkakuway, agad naman siyang nagdesisyong umuwi na dahil marami-rami na rin siyang nakuha. Habang nasa daan, nakasalubong niya ang dalawang matandang sa tingin niya ay mag-asawa. Agad naman niya itong binate pero ang ipinagtaka niya ay hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng mga ito at umiiwas pa ang mga iyon sa kanya. Abay, parang mga walang mudo yun ah. Tsika, makauwi na nga lang. Ayos na rin naman itong mga nakuha ko. Ayaw naman niyang mag-isip ng kakaiba sa dalawang iyon. Pero iba ang presensyang nararamdaman niya sa kanila. Bagong mukha sila sa kanya at halatang dayo lamang ang mga ito. Halos lahat kasi ng mga taong taga roon sa kanilang baryo ay kilala na niya. Dahil sa kanyang pagtataka, naisipan niyang tingnan ang langis na nasa kanyang bulsa. Nakita niyang kumukulo ito. Kahit saan kasi siya magpunta, ay dala-dala niya ang langis na iyon para malaman niya kung may aswang sa paligid. Nalinti ka na. Nalusutan ako ng dalawang yun ah. Kaya pala umiiwas sila sa akin dahil sa mga pangundrang dala-dala ko. Di bale, mag-aharap pa rin kami sa mga susunod na araw. Yan ay, kung hindi pag-iwas lang ang kanilang gagawin. Pagkarating sa bukana ng kanilang baryo, pansamantala muna siyang sumilong sa tindahan ni Aling Fe. Grabe, ang sakit sa balat ng sikat ng araw. Patambay muna ako, Fe. Magpapalipas lang ako ng init ng pakiramdam. Oh, Mang Pido. Saan ho ba kayo galing at pawis na pawis kayo? Sandali at ikukuha po kita ng tubig. Doon sa gubat, nanguha lamang ako ng iilang pangontra sa mga aswang. Namiminsala na naman kasi sila dito sa ating baryo eh. Kaya balak kong harapin sila. Saka salamat nga pala sa tubig. Hindi ako nahingi ay nagbibigay ka na. Ah, ganun ho ba? Grabe na talaga ang mga aswang na yan. Wala na talagang pinipili. Maswerte pa rin talaga kami at nandito po kayo sa amin, Mang Pido. Dahil sa maalam ho kayo sa mga bagay-bagay na maaaring ipangontra at ipangtaboy sa kanila. Hindi kami gaanong nag-aalala kasi alam naming may kinatatakutan ng mga aswang. Halos mag-iisang oras na si Pido sa tindahan ni Aling Pe. Naaliw kasi siyang makipag-usap sa babae. Nang mapagtantong hindi na ganoon katindi ang sikat ng araw, muli siyang nagpatuloy sa paglalakad para makauwi. Pagkarating sa kanyang kubo, inayos na niya ang lahat ng dadalhin sa pagpunta sa bahay ni Margarita para tingnan ang asawa nito. Gumawa rin siya ng 3 latigo na may tig-iisang dipa ang haba mula sa baging ng manunggal. Ang iba naman ay dinikdik niya ng pinong-pino at hinaluan niya ito ng asin. Halos nasa 2 dakot iyon nang ilagay niya sa lalagyanan. Matapos maihanda lahat ng kanyang dadalhin, natulog muna siya saglit para may lakas siya sa panggagamot. Aalis din naman siya ng maaga dahil ayaw niyang magpagabi sa daan. Hindi naman siya takot maglakad ng gabi, pero ayaw niya lang malaman ng aswang ang kanyang gagawing paghahanda sa mga ito. Dahil baka hindi matuloy ang panggagambala ng mga ito sa kanilang bibiktimahin. Nahuhulaan kasi niyang maliban sa buntis, mabango rin sa pang-amoy ng mga aswang ang may mga malubhang karamdaman, lalo na kapag nakaratay na ang mga ito sa higaan.
Nang hapong ngayon ay nagising na nga si Pido mula sa pagkakatulog. Agad niyang dinampot ang bag na pinaglalagyan niya ng mga pangontra sa aswang at iilang halamang gamot at langis niya siya namang gagamitin niyang ipanglunas sa karamdaman ng asawa ni Margarita. Maya-maya ay umalis na siya. Halos mahigit kalahating oras din ang kanyang paglalakad bago marating ang bahay ni Margarita. Saktong magtatakip silim na nang marating niya iyon. Naabutan niya ang babaeng nakaabang sa kanyang pagdating. Salamat ho, Mang Pido, at dumating kayo. Alam kong matutulungan niyo ang asawa ko. Halina po kayo sa loob. Nasaan ang asawa mo? Dalhin mo ko sa kanya nang matingnan muna. Agad naman siyang sinamahan sa isang silid kung nasaan naroon ang asawa ni Margarita. Pagkapasok ay mataman niyang tiningnan ang kalagayan ni Ray. Kailan pa nagsimula ang nararamdaman mo, Ray? Nagsimula po ang lahat noong humingi ng maiinom na tubig ang mag-asawang matanda. Nagtatrabaho po ako noon sa kaingin ng kumpare ko sa bukid nila. Namamahinga ako noon sa kubo at saktong nauhaw ako. Lumapit ang dalawang matanda at nang hingi ng maiinom kaya binigyan ko. Ano ang itsura ng dalawang matandang yon? Mga kaedaran nyo pero masyadong kulubot ang balat nila na parang batak sa trabaho. Medyo kuba na rin ang likod tapos may balabal sila. Mukha pong mga dayo sila. Alam mo bang mga aswang ang mga yon? Dapat sana ay hindi ka basta-basta nagbibigay ng inumin o pagkain, lalo na sa mga taong hindi mo pa lubusang kilala. Minarakahan ka na nila, kaya ka nakakaramdam ng ganyan dahil may ginawa silang orasyon sa'yo para magkasakit ka. Pero huwag kang mag-alala dahil kaya ko namang kontrahin at lunasan niyan. Mamaya lamang ay alam kong babalik sila dito para kunin ka. Kaya kunin mo itong dinikdikong manunggal at ipahid mo sa buong katawan mo para hindi ka nila makuha. Ako na rin ang bahala sa kanilang pagbabalik at sisiguraduhin kong hinding-hindi na sila makakapapinsala pang muli. Ano ho, Mang Pido? Mga aswang po ang may kagagawa nito sa asawa ko. Kaya pala, halos gabi-gabi ay naririto sila at nagbabalak pala silang kuhanin ang asawa ko. Gawin niyo po lahat ng magagawa niyo, Mang Pido. Hindi ho namin alam ang aming gagawin kapag may nangyari kay Ray. Tulad ng sinabi ko, ako na ang bahala sa kanila. Huwag na lamang kayong lumabas ng bahay at bantayan yung maigi itong si Ray. Siguraduhin nyo rin nakakandadong mabuti ang inyong mga pinto at bintana para hindi kayo mapasok. Ito kunin mo, Margarita. Magagamit mo yan mamaya kung sakaling malagay kayo sa langanin. Doon na lamang ako maghihintay sa kanila sa labas. Sige na, alam kong mamaya lamang ay nandito na ang mga yon, kaya maghanda kayo. Latigong gawa sa baging ng manunggal ang ibinigay kay Margarita. Binigyan din niya ng isa ang anak nitong lalaki. Proteksyon raw nila yon kung sakaling mapasok ang bahay nila ng aswang na gumagambala sa kanila. Agad rin namang lumabas ng bahay si Mang Pido at doon ito dumiretso sa likurang bahagi kung nasaan ang palikuran. Doon lang kasi naisipang magtago para hindi siya makita ng mga aswang na nagbabalak na masama kay Ray. Ilang sandali pa nga ay dumating na ang kanilang hinihintay. Parang nagwawala sa pagkulo ang langis na nasa botilya ng matanda. Nandito na sila. Maya-maya ay nasipat na niya ang dalawang nilalang na parang aso kung maglakad. Tinutumbok nila ang silong ng bahay. Habang papalapit ang mga aswang ay nagusal na siya ng orasyon na wikang Latin. Nakita niyang palingalinga sa paligid ang mga aswang.
Maya-maya, nakita pa niya ang pagkagulat ng mga ito dahil hindi makaalis sa pinagtatayuan. Sa pagkakataong iyon, ay lumabas na siya sa pinagtataguan na lalong ikinagulat ng mga aswang. Agad niyang nilapitan ang mga ito at pinaghahataw ng latigo niyang gawa sa baging ng manunggal. Halos mapuno ng atungal at igik ang tahimik na gabi dahil sa ginawa niyang paghataw sa mga ito. Wala namang magawa ang dalawang aswang dahil hindi sila makakilos. Kilala ko na kayo. Huwag niyo nang itago ang inyong mga sarili sa anino ng pagkaaswang. Mga damuho kayong mga nilalang. Bakit niyo kailangan gawin ito? Ha? Hindi niyo man lang naisip na may inuuwi ang pamilya yung tao. Papatayin ko kayong mga salot kayo. Pagkasabi noon, ay muli niyang hinataw ng hinataw ang dalawang nilalang na gamit ang latigo. Ilang sandali pa nga ay nakita na lamang niyang unti-unti nang nagpapalit ng anyo ang mga ito at tama ang hinala niya dahil sila ang dalawang matandang nakasalubong niya sa daan. Hindi na niya ito binigyan ng pagkakataon pang mabuhay dahil alam niyang uulit pa rin ang mga ito sa pambibiktima. Maya-maya pa ay may iilang sigawan na siyang naririnig na papalapit. Isinisigaw ng mga ito na hulihin daw ang aswang dahil nakita nilang doon pumunta sa gawin ng bahay ni Margarita. Nang makalapit na ang mga tao ay nakita nila ang bangkay ng dalawang matanda. Halos hindi nila makilala ang mga ito dahil lapnos na ang katawan, dulot ng bagsik ng latigong manunggal. Nagpasalamat pa ang mga kababaryo niya dahil napatay ang aswang na nambibiktima sa kanilang lugar. Napagpasya ng lahat na sunugin na lamang ang bangkay ng dalawang aswang para hindi na makita ng kalahi nito. Sa oras daw kasi na makita ito ng mga kalahi ay tiyak na gaganti ang mga iyon. Matapos ang mga pangyayari ay agad namang pinuntahan ni Mang Pido si Ray. Pinainom niya ito ng katas ng manunggal na may kasamang langis. Kaya napasuka ito ng malapot at itim na likido. Nang maisukang lahat ni Ray ang likidong yon, ay nakaramdam siya ng kaginhawaan. Maraming salamat po sa inyo, Mang Pido. Magaling ka na ba? Maayos na ang pakiramdam mo? Oo, nakaginhawa na ako. Salamat naman. Marami pong salamat, Mang Pido. Wala yon. Tungkulin ko ang tumulong sa nangangailangan at gamutin ang may karamdaman. Alam kong napagod po kayo at nagutom. Magpahinga ho muna kayo saglit at ipaghahain ko po kayo. Nagluto po ako ng may sabaw para bumalik po agad ang lakas ninyo. Alam mo talaga ang mga gusto ko. Hindi na ako tatanggi pa dyan. Masama ang tumanggi sa grasya. Abay, nakakabulag daw. Oh, tingnan mo. Nakakatawa na ang asawa mo. Oo nga ho. Parang kailan lang ay puro iyak at ingit lang ang nagagawa niya. Salamat ho talaga. Pagkatapos kumain ni Mang Pido, umuwi na rin siya sa kanyang kubo. Pinipigilan pa siya ng mag-asawa pero hindi siya pumayag. Katwiran niya ay hindi siya nakakatulog sa ibang bahay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Marami pong salamat. Wakas.